Okay. Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na to, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Apokalipsis Kapitulo 6, versikulo 8 hanggang 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. Tumingin ako at naroon ang isang kabayong maputla at ang nakasakay roon ay may pangalang kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya at sila'y pinagkalooban ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng tagutom, ng salot at ng mababangis na hayop sa lupa. Yan ang sinasabi dito. Nakita ang nakasakay sa kabayong maputla. Ang pangalan ay kamatayan, nga binigyan ng kapangyarihan nga pumatay, tabak, gutom, salot. Ito sinasabi rito. Ito, mga kapatid kaibigan, ito ang pinakamahirap, nga matay tayo sa gutom, matay sa tabak, mamatay sa mga hayop. Yan. Ang ano nito, si kamatayan. Yan ang sinasabi rito. 9. Ito sinasabi dito sa 9. Nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong taglay nila. Nakita ang mga pinugutan ng liig, pinatay, pinaslang dahil sa patutuo sa salita ng Diyos, sa pagpapahayag sa salita ng Diyos. Pinatay itong mga taong ito dahil lang sa pagpahayag sa salita ng Diyos, pagpatutuo sa salita ng Diyos. Pinatay itong mga taong ito, pinutulan ng liig. Ayan ang sinasabi dito. Napakadelikado. Dahil lang sa pagpatutuo, pagpapahayag sa salita ng Diyos, pinugutan ng liig. Sinong gumawa nito? Ang mga kaaway ng ating Panginoon. Ayan, mga kapatid kaibigan, kailangan ihanda ang ating sarili. Dahil darating itong panahon na ito. Yan. 10. Ito sinasabi dito sa versikulo 10. Sila'y sumigaw ng may malakas na tinig. Kailan
pa o makapangyarihang Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Sumigaw yung mga pinutulan ng leeg. Kailan pa daw ipaghiganti ng ating Panginoon ang mga pumapatay sa kanila? Yan ang sabi rito. Sumigaw ang mga pinaslang, mga pinutulan ng leeg. Ang sabi, kailan pa sila hahatulan ng Diyos? Ang kawawa naman itong mga taong ito. Dahil lang sa kanilang sangyaw sa mayong balita, sa patotoo ng ating Panginoon, sila mga pinugutan ng liig. Pinatay itong mga taong ito. 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 11. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang puting balabal, at sa kanila ay sinabi na magpahinga pa sila ng kaunting panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa, alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papataying tulad nila. Pinagpahintay ng Diyos, maghintay nga mabuo ang mga kapatid na katulad ko nga nagpahayag sa kanyang salita, nga ako ay nagpatotoo nga si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao, at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ito ipinahayag ko sa buong mundo, nga si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Papatayin pala pag magpatotoo ka sa salita ng Diyos. Pag magsangyaw ka sa salita ng Diyos, papatayin pala, puputulan ng liig. Kaya nga, itong aking sarili, ihinanda ko na para sumunod sa Diyos. Ipagpatuloy ko pagpahayag ang salita ng Diyos. Isangyaw ko ang mabuting balita para ito ay lumaganap sa buong mundo, at maipakilala ko ang ating Panginoong Hesukristo nga siya ang Diyos nga nagkatawang tao, at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, at siya lamang ang tagapagligtas. Ipahayag ko ito dahil ang sabi ng Diyos, kailangan ipahayag ang kanyang salita, saka darating ang wakas. Ayan ang sabi ng Diyos. 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Nang buksan niya ang ika-6 na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng damit sako, at ang bilog na buwan ay naging gaya ng dugo. Umitim ang araw, ang buwan nagiging parang dugo. Yan ang sinasabi dito sa 12. Ito, mga kapatid, kaibigan, ito na ang wakas. Basta itong ganitong mga sign, ito na ang wakas, na babaguhin na ng Diyos ang langit at lupa. Kaya mga kapatid, kaibigan,
kailangan ihanda ang ating sarili sa pagparito ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay babalik. Nangako ang Diyos na siya ay babalik. Pero pagbalik niya, may dalang apoy. Pupunuin ito ng apoy ng Diyos itong mundo na ito. Lilipulin niya ang lahat ng mga masasama. Kaya mga kapatid, kaibigan, ihanda ang ating sarili sa muling pagparito ng ating Panginoon. Paano paghanda? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan ang paghanda ng pagbabalik ng ating Panginoon. Para hindi tayo masama nga lilipulin ng Diyos. Ihanda ating sarili ngayon pa lang. Dahil pag dumating itong panahon na ito, delikado na, mga kapatid kaibigan. Wala nang mga ngaral. Hindi na maririnig ang salita ng Diyos. Dahil isinara ng Diyos ang kanyang salita. Ha? Wala nang mangaral. Hindi na makakarinig ng may mangaral pa. Dahil laganap na ang kasamaan. Yan mga kapatid kaibigan. Paniwalaan natin ito. Dahil ito katotohanan. 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. At ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na nalalaglag ang kanyang mga bungang bubot kapag inuuga ng malakas na hangin. Mga laglag. Parang bubot. Dahil sa malakas na hangin. Dahil napakalakas ang lindol. Lindol. Napakalakas. Mahati itong mundo na ito ng 3 beses sa napakalakas na lindol. Kaya nahuhulog sa lupa. Yan. Ang mga bituin. Pero mga bituin nahuhulog sa lupa parang bobot. Ayan ang mangyayari. Pag nangalaglag na ang mga bituin, ayan na ang wakas. Ayan na ang katapusan itong ating tinitirahan. Dahil babaguhin ng Diyos ang langit at lupa. Kaya ngayon pa lang ihanda ang ating sarili. Baka bigla itong mangyari, handa na tayo. Pag mangyari itong mga panahong ito. Walang ibang tagapagligtas kundi si Hesus Kristo lamang. Sumampalataya kay Kristo. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para makaiwas tayo nitong mga delikadong panahon. Delikado ito. Pag dumating ang wakas, pag ikaw ay hindi handa, matataranta ka nito. Dahil biglang magdidilim ang araw. Buwan, hindi na magliliwanag. Bituin, malalaglag. Yan ang mangyayari. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayon pa lang, kailangan ihanda na ang ating sarili. Dahil delikado itong panahon na ito. Pag hindi kayo naniniwala, nasa inyo yun. Basta, ang Diyos ay hindi nagkulang sa paalaala. Ang salita niya ay ipinahayag, ipinaalam sa bawat isa sa atin para tayo ay maging handa. Wala tayong dapat ikatakot pag tayo ay handa. Bakit? Ang Diyos kaya magligtas sa mga Kanya. Pero pag hindi tayo handa, ito ang nakakatakot. Dahil baka pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa
naglalagablab na apoy. Ang pangalawang kamatayan, yun ang impyerno. Doon. Basta, hindi naniniwala, hindi nananalig, hindi tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan ay wala sa aklat ng buhay. Ayan, mapapahamak. Kaya mga kapatid, kaibigan, kailangan maniwala tayo. Kaya walang ibang tagapagligtas, kundi si Hesus Kristo lamang. Siya lamang ang tagapagligtas. Walang iba. Kaya paniwalaan natin to. Gawa 4:12, si Kristo lamang ang tagapagligtas. Walang ibang pangalan nga makapagliligtas. Pagkaligtasan ang hanap, kay Kristo lumapit. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang dapat gagawin. Last verse, 14. Ito ang sinasabi dito sa 14. Ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumbong nilululon, at ang bawat bundok at pulo ay naaalis sa kanilang kinalalagyan. Mga pulo, mga bundok naaalis sa kanilang kinalalagyan. Dahil sa napakalakas na lindol. Itong lindol na ito, hindi pa ito nasubukan mula ginawa itong mundo na ito. Napakalakas ito. Kaya nga, mga bundok, mga pulo, nahawi, lumipat sa mga ibang lugar dahil sa napakalakas. Kaya mga kapatid, kaibigan, ihanda ang ating sarili ngayong umagang ito para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Wala tayong dapat ikatakot kahit mangyari man ito. Basta tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan. Wala tayong dapat ikatakot. Dahil ang sabi ng Diyos, kaya niya iligtas ang mga kanya. Ililigtas tayo ng Diyos. Basta tayo ay manalig sa Kanya. Basta tayo ay tumanggap sa Kanya. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iingatan ng Diyos ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang babalikan ng Diyos. Yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Kahit tagal nang namatay yung tao na yon, basta siya inananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan niya ay nandyan sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid, kaibigan. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Paano pagtiyak sa kaligtasan? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan ang gagawin. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka? Buhay ka pa. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Wala ka ng hatol. Basta ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Ikaw ay nananalig kay Kristo. Ikaw ay tumanggap kay Kristo. Wala ka ng hatol. Juan 5:24. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ito, laman ito. Ipinanganak ako ng aking nanay. Oh. Pero ang sabi ng Diyos, kailangan ipanganak muli sa Espiritu.
Dahil pag manatili ka sa laman, itong laman na ito, mahilig itong gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa cross dahil sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya kailangan nga ipanganak muli sa Espiritu para hindi tayo mamamatay. Dahil pag salaman ka, mamamatay ka dahil mahilig ito gumawa ng kasalanan itong laman. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayan ang kahalagahan ng bautismo, mga kapatid kaibigan. Pagkatapos nga nabautismuhan ka, ano ang gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng Panginoon. Mahal natin ang Panginoon, sundin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi ng Diyos? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng Diyos nga pag totoo kang nakakilala, sundin mo ang utos ng Diyos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos. Ano ba ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ayan, ginawa ng Diyos na palatandaan sa kanyang mga nilalang, kanyang mahinirang mga anak. Ang Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Nung nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat at lahat ng nandirito na nakikita natin, ang sabi ng Diyos, natapos ito niyang likhain ng 6 na araw. 6 na araw itong ginawa itong mundo na ito. Pati tayo, kasama ang ginawa ng Diyos. Anong araw yun na nilikha ito? Anong araw nag-umpisa paggawa ang ating Panginoon nitong mundo na ito? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. 6 na araw ginawa itong mundo nito. Anong sabi ng Diyos sa ikapitong araw? Siya'y nagpahinga. Anong araw yon? Sabat or Sabado. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga siya'y nagpahinga para ang kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan, ang Sabat. Ang Sabat ay banal na araw, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa kanya sa araw na Sabat. Ayan ang ibig sabihin yan. Kaya ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kilala ng Diyos yung mga kanya. Kaya nga naglagay ang Diyos ng palatandaan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang samba roon ay Sabat. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Saan mabasa yan? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan sa versikulo 22. Versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ng Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Mukhaan harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba.
Hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang mga Hudyo, mga Israel, kayo lang pupunta rito para sumamba. Hindi sinabi ng Diyos. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sa araw ng Sabat. Tinuturuan tayo ng Diyos. Baka tayo ay makapunta ron, hindi na tayo magtaka, hindi na tayo magtanong. Bakit? Dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapasok doon, hindi makapunta ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang imperno. Ayan ang paglagyan sa mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y naniniwala nitong minsay na to, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Doon tayo magsama-sama. Magkita tayo doon. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Walang mga rebulto ron, walang mga larawan, walang mga imahen. Bawal sa paningin ng Diyos yan. Kaya ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 21. Pinapalayo tayo ng mga Diyos-Diyosan. Dahil ang mga Diyos-Diyosan, alang ka na sa kapahamakan. Kaya ang sabi ng Diyos sa Pahayag 21, versikulo 8, ang mga tigsimbag mga Diyos-Diyosan ay itatapon niya sa naglalagablam na apoy at asopre. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang imperno. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya paniwalaan natin ito dahil ito katotohanan. Wala itong halo ng kasinungalingan. Katotohanan ito. Kaya mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Pero may mapahamak talaga. Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala. Ayaw manalig kay Kristo. Ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila'y napahamak. Kaya mga kapatid kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ng lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.